You nailed the summary. But let's not just skate on the surface. Let's dig into the heart of what Genesis 6 verses 5 to 7 is really showing us. God looks down and sees that every imagination, every thought in man's heart is only evil continually, not just sometimes, not just a little bit, continually. That's total depravity. It's not about a few bad apples or some folks making mistakes. It's the whole tree rotten to the core. Verse 6 says God was grieved, and it repented the Lord. That doesn't mean God made a mistake, but it shows how deeply our sin breaks his heart. It's like a parent seeing their child go off the rails, knowing they can't just ignore it. God isn't cold or distant. He's burdened by the evil he sees. So in verse 7, when God says he'll destroy man, beast, creeping thing, and foul, it's not because he's mean or impatient. It's because the wickedness is so deep, so pervasive that a reset is the only way. Like pruning a diseased tree or stopping a deadly virus before it spreads. God acts to preserve what little good remains. But even in judgment, there's a glimmer of hope. Noah finds grace in God's eyes. Genesis 6:8. That grace is the seed of the gospel, pointing us to the only cure for our sinful nature, Jesus Christ. At nakita ng Diyos na malaki ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang bawat kaisipan ng mga iniisip ng kanyang puso ay patuloy na masama lamang. At nagsisi ang Panginoon na ginawa niya ang tao sa lupa, at nagdamdam siya sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilikha mula sa ibabaw ng lupa, kapwa-tao, at hayop at gumagapang na bagay, at mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na ginawa ko sila. Genesis 6, 5-7 kay JB. Nakuha mo ng tama ang buot, pero wag lang tayong mag-skate sa ibabaw. Kailangan nating suriin ang tunay na ipinapakita sa atin ng Genesis Kabanata 6, talata 5-7. Tumingin ang Diyos sa ibaba at nakita na bawat imahinasyon, bawat kaisipan sa puso ng tao ay patuloy na masama lamang. Hindi lang minsan, hindi lang kaunti, kundi patuloy-tuloy, ganap na kasamaan yan. Hindi ito tungkol sa ilang masamang tao o ilang individual na nagkakamali. Buong puno na ang bulok hanggang sa kaibuturan. Sa talata 6, sinasabi na nalungkot ang Diyos at nagsisi ang Panginoon. Hindi ito nangangahulog ang nagkamali ang Diyos, ngunit ipinapakita nito kung gaano kalalim ang pagkasira ng ating kasalanan sa kanyang puso. Parang isang magulang na nakikitang lumihis ng landas ang kanilang anak. Alam nilang hindi lang nila ito pwedeng baliwalain ng Diyos, ay hindi malamig o malayo. Nabibigatan siya sa kasamaang nakikita niya. Kaya sa talata 7, nang sabihin ng Diyos na sisiranin niya ang tao, hayop, gumagapang na bagay at ibon, hindi dito dahil siya ay masama o walang pasensya. Ito ay dahil napakalalim at napakalawak ng kasamaan, na ang pag-reset na lamang ang tanging paraan.
Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.